Pwede bang bigyan mo pa ako ng palugit hanggang sa susunod na buwan? Bakit? Hindi pa rin ba nagpapadala yung anak mo? Hindi pa. Dili daw ang sahod nila. Kaya sa susunod na buwan pa. Siguraduhin mo lang. Ayoko yung niloloko ako. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Kapitay! Salamat, anak. Mukhang malalim po yata yung iniisip niyo, ah. Namiss ko lang ang nanay mo. Mahal na mahal niyo talaga si nanay. Kasi kahit matagal na natin siyang hindi kasama, namimiss niyo pa rin siya. Oo naman, anak. Kaya nga hindi na ako nag-asawa ulit. Tay, konting panahon na lang, makakapagtapos na ako ng kolehiyo. Oo nga, anak. Nagbunga din lahat ng paghihirap ko. Natutuwa ko na naitagoy kita mag-isa. Eh bakit malungkot pa kayo? Kung kasama natin ang nanay mo, sigurado akong masaya siya. Dahil pangarap niya, makapagtapos ka. Oo nga po, Tay. Sa kabila ng mga nangyari sa buhay natin, nakayanan niyo pong pag-aralin ako. Basta anak, yung pangako mo sa akin, natutulungan mo muna ako bago ka mag-asawa. Oo naman, Tay. Tutuparin ko yung pangako ko sa inyo. Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Tungkol saan, anak? Ilang buwan na simula nung makagraduate ako. Wala pa rin pa ako nahanap na trabaho. Tay, balak ko po sanang mag-abroad. Sigurado ka ba, anak? Mahirap ang mga ibang bansa. Opo, Tay. Para mabilis tayong makabayad sa mga utang natin. Dito kasi, makahanap man ako, malit din ang sweldo. Sige, anak, ikaw ang bahala. Basta kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Salamat po, Tay. Teka, may nahanap ka na ba na applyan mo? Meron na po, Tay. Yung classmate ko, nasa Korea siya ngayon. Kaya lang, medyo malaki ang magagastos bago makaalis. Magkano ba ang magagastos mo? Hindi ko pa sigurado, Tay. Baka abutin ng 50 to 100K po. Ang laking halaga din pala, anak. Kaya lang, di pa ako nakapagpahit sa mga utang ko dahil sa pag-aaral mo. Huli na ito, Tay. Pag nakaalis ako, mababayaran natin lahat ng mga utang nyo. Sigurado ka ba dyan, anak? Alam mo naman malit ang kinikita ko para makapagbayad ng utang. Huwag kang mag-alala, Tay. Dahil nakapagpadala na yung classmate ko ngayon sa magulang niya. Kasi umaabot na 100,000 ang sahod niya. Malaking halaga nga yan, anak. Sige, susubukan kong umutang kay Franz. Salamat, Tay. Pag nakaalis ako, wala na kayong problemahin pa. Franz! Franz! Oh, Tay Romeo, anong atin? Hihiram sana ako ng pera. Meron ka pang balanse sa akin, di ba? Lagi naman akong nagbabayad sa'yo, Franz, di ba? Sa bagay, magandang record mo sa akin. Ayoko lang kasi niloloko ako pagdating sa pera. Di ko naman gagawin sa'yo yung Franz. Marunong naman akong magbayad. Saan mo ba gagamitin? At magkano yung kailangan mo? Mag-a-abroad kasi si Sheila. Kailangan niya ng panggastos. Nasa 100K sana. Ganun ba? Kailan mo ba kailangan yung pera para maihanda ko? Kung pwede, bukas sana. Sige, balikan mo ako bukas ng umaga. Basta alam mo yung patakaran ko. Oo, Franz. Makakaasa ka. Salamat. Tay, may maganda po akong balita. Ano yun, anak? Makakaalis na po ako. Talaga, anak? Magandang balita yan. Kaya nga, Tay, mabuti at mabilis lang na ayos ng agency ko yung mga papeles ko. Kailan naman ang alis mo? Sa susunod na linggo na, Tay. Excited na ako dahil matutupad ko na yung mga pangako ko sa inyo. Masaya ako para sa'yo, anak. Mababayaran na natin lahat ng utang natin, Tay. Basta, Tay, kapag nabayaran ko na lahat ng utang natin, pwede na akong mag-asawa. Sige ba? Ayaw mo ba talaga na ihatid kita, anak? Huwag na, Tay. Kasi malulungkot ako kapag nakita kong umiiyak ka. Baka hindi pa ako matuloy. Mag-iingat ka, anak. Tumawag ka na lang sa akin pag nandun ka na. Opo, Tay, tatawagan po kita kaagad. Basta ingatan niyo po yung sarili ninyo.
kasi mag-isa na lang kayo dito. Huwag mo akong isipin, anak. Sa unang sahod ko po, magpapadala kaagad ako. Ako na pong bahala sa inyo, Tay. Makakapagpahinga na kayo. Tay! Sige anak, baka malit ka pa sa flight mo. Sige po, Tay. Paalam. Ano na kaya ang gagawin ko? Magdadalawang buwan na simula nang makalis si Sheila, pero hindi pa rin siya tumatawag sa akin. Ano kaya ang sasabihin ko kay Franz? Bahala na. Franz, O sige, mamaya na lang. O, Tay Romeo, ang tagal mong hindi nagpakita sa akin Magbabayad ka na ba? pwede bang bigyan mo pa ako ng palugit hanggang sa susunod na buwan? Bakit? Hindi pa rin ba nagpapadala yung anak mo? Hindi pa. Dili daw ang sahod nila. Kaya sa susunod na buwan pa. Siguraduhin mo lang. Ayoko yung niloloko ako. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Oo, alam ko naman, Franz. Basta nagpadala si Sheila, bibigay ko kaagad. Sige, pero pag hindi ka pa nakapagbayad, kukunin ko yung bahay mo. Diyos ko, sana tulungan mo ako. Mahabang panahon bago ko napatayo ang bahay namin. Sana magparamdam na si Sheila para makapagbayad na kami ng utang namin kay Franz. Oh, Tito Romeo. Sino ka? Si Jerry po. Pamangkin ni Nanay Ruby. Ay, ikaw ba si Jerry? Yung pamangkin ng asawa ko? Opo. Si Tito talaga. Hindi na ako nakilala. Pasensya ka na. Ang tagal na kasi. Simula nung huli kitang makita, buhay pang asawa ko noon. Ano palang ginagawa mo dito? Nakabili po kami ng lupa malapit dito. Titignan ko sana. Balak namin kasi ni Mrs. na dito na lang magpapatayo ng bahay. Ayos yan. Maganda dito sa amin. Tahimik at maliwalas. Kaya nga po, sino pala kasama nyo ngayon? Mag-isa lang ako. Umalis na kasi si Sheila para magtrabaho sa ibang bansa. Ganun po ba, Tito? Hayaan nyo. Pag natapos yung bahay, pwede kayong bumisita. Sige, bibisita ako para makita ko naman yung bahay mo. Sige po, Tito. May pupuntahan pa po ako. Mag-ingat po kayo. Sige, ikaw din, mag-ingat ka. Sheila yun na. Sheila, Sino po kayo? si Pinsan naman. Di mo ba ako natatandaan? Pamangkin ako ng nanay mo. Pasensya na po kuya, hindi kasi kita natatandaan. Sige po, alis na po ako. Teka Sheila, kailan ka pa umuwi? Sabi ni Tito Romeo na sa ibang bansa ka daw. Sige po kuya, nagmamadali ako. Sheila! Anong problema nun? Tito Romeo, Jerry, may lakad po kayo? wala na kasi ako pambayad ng utang ko, kaya napilitan akong benta tong bahay. Eh, saan po kayo titira niyan? Bahala na. Sanay naman ako, kahit sa karsada lang. Hindi pa ba nagpunta dito si Sheila? Hindi na siya nagparamdam sa akin, simula nung umalis siya. Kala ko nakauwi na siya dito. Dahil nakita ko siya nung isang araw doon sa kabilang bayan. Naku, imposible yan, iho. Baka nagkakamali ka lang. Nasa ibang bansa si Sheila ngayon. Kung umuwi man siya, dito yun unang pupunta. Hindi, Tito. Hindi ako pwedeng magkamali. Sheila talaga yung nakita ko. Kung gusto niyo po, samahan ko kayo. Puntahan natin si Sheila kung saan ko siya nakita. Diyan ko po nakita si Sheila. Sa bahay na yan. Sigurado ka ba dyan, Jerry? Tito, si Sheila yun, oh. Siya nga yun, Jerry. Gusto niyo po bang ako munang lumapit? Sige, Jerry. Sheila! Ikaw na naman? Sinabi ko na sa'yo na hindi kita kilala, di ba? Teka, Sheila. Kung ako hindi mo maalala,
Sigurado ako, kilala mo yung kasama ko. At sino naman? Sila, anak. Tay, Kala ko nasa ibang bansa ka, anak. Anong ginagawa mo dito sa kabilang bayan? Kaya ba hindi ka na tumatawag sa akin? Simula nung makaalis ka? patawarin niyo ako, Tay. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo ang lahat. Ano bang nangyari? Di ka ba natuloy? Hindi naman po talaga ako nag-ibang bansa. Sinabi ko lang yun para makaalis ako. Mahal ko po si Renz. Kaya pumayag po ako na magsama kami. Ganun ba, anak? Saan mo dinala yung perang inutang ko? Binigay ko po lahat kay Renz, Tay. Patawarin mo ako, Tay. Nahihiya po akong magpakita. Dahil wala po akong mukha na ihaharap sa inyo. Ayos lang, anak. Naiintindihan kita. Huwag mong isipin si tatay. Basta masaya ka ngayon, masaya na rin ako. Lagi kang mag-iingat, anak. Tay? 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 Sheila, anong ginagawa mo dito, Sheila? Kanina pa ako tawag ng tawag kay tatay. Walang sumasagot. Andyan ba siya? Matagal nang hindi dyan nakatira si Tito Romeo. Ha? Eh, saan siya nakatira ngayon? Wala namang ibang kamag-anak sa tatay, ah. Naalala mo nung nagpunta kami sa inyo? Oo. Simula nun, hindi ko na nakita si Tito Romeo. Bakit naman siya alis dito sa bahay? Hindi nyo na kasi bahay yan. Binenta na ni Tito Romeo para pambayad sa lahat ng mga utang nyo. Kasalanan ko pala ang lahat. Kung hindi ko sana siya iniwan ng dahil lang kay Renz, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Sinubukan ko siyang hanapin para doon na lang siya tumira sa bahay ko. Kaya lang, hindi ko talaga siya mahanap. Ang laki ng kasalanan ko kay tatay. Nangako ako sa kanya na tutulungan ko siya, pero mas inuna ko yung sarili ko. Magsisi ka man ngayon, pero huli na. Hindi na maibabalik ang mga nangyari na.